sa mga oras na po. Kami po ay nagkakain sa Panginoon ng isang iyong mga anak na napupurihan ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon, at tinatagila ang iyong banal na pangalan. Hallelujah. We thank you for your love, Panginoon, for your unconditional love. Hallelujah. Hallelujah. You reached out and rescued
to know that you are today to bring you this song of praise. Hallelujah. Hallelujah, Lord. You are a beautiful Savior. Salamat po, Panginoon, sa pagligtas mo sa amin.
Yes, Lord. Kami nga, Panginoon, na Ikaw ang aming dakilang tagapagligtas mo, Lord. Sa kabila ng mga pagkukulang namin, Lord God, sa kabila ng mga pagkakasala namin sa iyo, Lord, salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagtanggap mo sa amin. Salamat po sa patuloy na pagliligtas mo sa amin, Panginoon. Thank you for your unending love. Hallelujah. You are wonderful. Glorious. Hallelujah, Lord. We thank you for everything, Lord. We honor you. We glorify your name, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Ibigay natin ang pinakamataas na papuri at pagsama to our beautiful Savior. He is wonderful. He is glorious. He is Jesus, our King of Kings, the Lord of Lords. God. Glory to God. Magandang umaga po at sa bawat isa, purihin ang dakila na pangalan ng ating Panginoon. At salamat po sa ating pong pagparito at maging sa ating panambahan. Pwede ba natin na batiin ang bawat isa ang yan nasa kaliwa at kanan tabi at hiyang po natin na pagkalain po natin sila ng ating mga ngiti, no, at pagbati sa isa't isa. Glory to God. Amen. Sa parinugay katabi ng last Sunday. Amen. O meron po kayong bagong katabi at nakatabi ngayong umaga. No, mga kapatid po natin. Glory to God. Bagamat mainit pong panahon po natin at papainit, dahil po karaniwan sa pagpasok po ng mahal na araw o Semana Santa ay ito po yung summer season natin sa ating bansa. Pero bagamat mainit ang panahon, naniniwala po tayo na ganoon din, no, kainit yung ating
pag-ibig dapat sa ating Panginoon. At sa panahon ito, lalahanin yung paghihirap, ang kamatayan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. No, by April, ano page po yan? 17 and 18, magkakaroon po ng pag-alala sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. At pagdating mo po ng 20, yung muling pagkabuhay ng Panginoon on the third Sunday, at pagkatapos po ay sa 27, magkakaroon po tayo ng sama-sama na Family Day. At di tulad po sa nakaraan for yung team building, no? Better Together, para sa ilan. Ngayon po ay para sa lahat, lalo na sa ating mga kasama sa pamilya. Nais natin na makasama po at miyembro ng pamilya na magdiwang, no, ng pakikisalamuha. At ang ating pagsamba ay doon na rin po gaganapin. No? Bali, on 4th Sunday, April 27, sa lugar po ng Rulis Resort sa may Aslan Dampon, doon po natin ipagdiriwang yung Family Day. It's a fun day, celebration together with the family. Yung ating panambahan na unang bahagi at maging yung ating pong gawain ng mga fellowship, mga parlor games, doon na po natin gagawin. Kaya mamayang after this service, magkakaroon po tayo ng kami ng monthly meeting ng mga leaders. At maging sa atin po, mag-umpisa po tayo sa ating groupings o divided groups, no? Katulad po na ginawa natin last year, na 9-2 lamang, gagawin po natin muli yun. Kaya I am required na mag-preach lamang ng next set, ng isang oras. God willing, binawasan ko na yung aking mga PowerPoints, no, para wala ng points, power na lang. Glory to God. Sa pagpasok po ng buwan ito, panibagong paksa na naman po tayo, pero tinatalakay po natin sa buong taon patungkol sa pagbabago sa ating pamilya. At ang pinaka-main goal natin ay dalhin natin ang ating pamilya sa ating Panginoon. Kaya we encourage ang ating mga care groups ay may pagpatuloy. At ganoon din po, magkaroon tayo ng mga care groups sa ating sariling mga tahanan. At yung ating mga pamilya ay mabahagi na ng salita ng Diyos upang sila'y kumilala sa Panginoon, karanasan nila ang kaligtasan. Katulad po ng isang Ephesian jailer na siya'y naligtas, maging ang kanyang pamilya ay iniligtas din ng Diyos. Amen. Nais natin na makita ang bawat membro ng pamilya na maligtas, at kung ligtas na, tayo po'y maging instrumento ng Panginoon na makapagligtas para sa iba, dalhin natin sa Panginoon. Hindi naman po nangulugan na tayo ang tagapagligtas. No, kundi pwede tayong gamitin ng Panginoon para iba'y maligtas sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita at maging ang ating pong sabi doon yung tulong na pwedeng gawin natin sa kanila. Sa umagang ito, nais natin talakayin ang patungkol sa family redemption. Naniniwala po tayo ang redemption ng Panginoon nag-umpisa sa individual tungo sa pamilya. At pagka isang pamilya ay naligtas, pwedeng gamitin ng Diyos ang pamilya sa kaniligtas naman ng ibang tao at maging ang kanilang pamilya. Sa banal na kasulatan, nakikita po natin na unang tinawag ng Diyos si Adan, kaya nag-fail po siya. No, instead na madala niyang pamilya sa Panginoon, ang dinala niya kasalanan sa sanlibutan. Pero ang Diyos hindi minto, nag-raise up pa rin siya ng mga pamilya katulad ni Noah. Si Noah ay sa time niya, nag-fail din, no? At siya lang po yung time na the good generation. Pero sa time ni Abraham, si Abraham, tinawag ng Panginoon to start yung kanyang pamilya na pagpalain ang bawat pamilya at magkaroon siya ng malaking pamilya na kikilalanin. At ang pangako ng Panginoon sa kanya, his name will be great, no? And God will bless him. And thirdly, sabi ng Panginoon, I will bless them that will bless you. And I will curse them that will curse you. Kaya sa bagay na iyon, tayo naugnay sa pamagitan ng ating Panginoon upang kaligtasan ay madala sa bawat individual maging sa ating mga pamilya.
siguro masabi po natin walang individual na tao na walang pamilya. Amen. Amen. Bagkus ang bawat individual ay binubuo ng pamilya. Kaya makikita po natin na ang family redemption ay napakalaga. The family is God's redemptive plan. O kaya ito po yung plano ng Diyos kasama ang pamilya kung paano ang kaligtasan mapangyayari sa mundo. At isa nga po dyan ang pamilya ni Abraham, ang pamilyang Israel. Sino po nakadalo sa inyo last Sunday sa People Center? Pwede ba makita lang? Kasi tinatanong ako kung gaano raw tayo karami. Marami naman ang hindi nakadalo. Marami po, nakahiwa-hiwalay lang. Merong malapit sa stage, merong malayo sa stage, pero nasa big church, At puri ng Panginoon, naniniwala po tayo yung ginawa ng panalangin at pagkilala sa bansang Israel at pakikiramay doon sa mga biktima ng October 7, since doon ay nagawa naman po ng maayos at matagumpay. At nagpapasalamat nga po yung Israel Embassy, ang ambassador ng Israel sa pangyayari. At ito isang bagay na napakahalaga at napakaiba. Kasi alam po natin, ang bansang Israel, hindi nila lubusang kinilala si Jesus. Pero sa lugar nito, ang mga kumikilala kay Jesus, pinapanalangin ang kapayapaan at kaayusan sa bansang Israel. Amen. Kaya yun po isang bagay na kung saan ay kaiba na nakita nila na itong Jesus, na kanilang di kinilala at tinatanggihan, siya palang Jesus, na kikilalanin ng ibang bansa at mananalangin para sa kanilang kaligtasan. Amen. Kaya naman po, nais po natin na pasalamatan ang bawat isa na sumuporta sa ganang gawain. Actually, yun po ay lilipat sa ibang mga probinsya upang patuloy po na ipanalangin ang bansang Israel sa panahon ito. Sa ating pong tema na sinasabi po natin, God uses the family bringing redemption to the lost. In Ephesians chapter 1 verse 7 and 8, kinuha po natin ang teksto nito na isa at kalating verse lang, At sinasabi roon, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace He made to abound toward us in all wisdom and prudence. Sinasabi po sa wikang Tagalog, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan natin. Sandali nga po tayo yumuko at manalangin. Dakilang mapagpalang Diyos sa masalangin, sa pangalan po ni anak na si Jesus at tatulong at kapangyarihan ng banal na Espiritu, nagtitipon kami sa lugar nito upang ikaw ay luwalhatiin, kilalanin at sambahin. Tanggapin mo ang aming papuri at pasasalamat, ang aming pagdakila sa iyong dakilang pangalan. Samahan niyo po kami at ikaw nagsabi sa mandako na meron 2-3 nagkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kanilang kalagitnaan. Nagpapasalamat kami sapagkat lagi mo kaming sinasamahan at ikaw'y pumapagitna sa amin. At kinikilala po namin na kung saan naroon ang iyong presensya ay merong kalayaan at taglay ng kapangyarihan. Patuloy niyo po, hipuin ang bawat buhay ng bawat isa. Patawarin mo kami sa aming po mga karumit kasalanan na nagawa, ang mga bagay na hayag o di hayag, mga bagay na ginamin na ipahayag sa iyo o hiningi ng tawad. Sa umagang ito, inaamin po namin ang aming pagkukulang, pagkakamali, lalo na ang aming mga pagsuway, pagkakasala sa iyo. Salamat po sa pagtubos ng dugo ng aming Panginoon Jesus, lahat po ng kasalanan, noon, ngayon at maging sa darating na panahon. Salamat sapagkat ikaw nagsabi that if we will confess our sin, you are faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Kaya salamat po na marami, ikaw ang Diyos na tapat at mabuti at lagi, Panginoon, na sumasama sa amin. Sa iyo po namin tinitiwala, pagtanggap at pakikinig ng salita, pinagpala mo na yung salita, pinagpala mo ang bawat buwan ng bawat isa, at ikaw po, Diyos, ay magpadaloy
ng iyong biyaya, ng iyong kapangyarihan, ng iyong pagliligtas sa bawat buhay ng bawat isa, lalo na sa bawat miyembro ng aming pamilya. Sa iyo po namin tinitiwala ang oras na ito, maluwalhati ka, at itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen and amen. Palakpakan nga natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah. In connection sa ating pong family transformation, nais po natin tingnan mula sa aklat po ng Lumang Tipan ang istorya po ni Ruth. Sapagkat si Ruth po ang babae na hindi po lahi ng Israel, pero tumanggap ng biyaya ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. Ito po ay very close sa ating pong tinatalakay na family redemption. At ito'y matatagpuan po natin mismo sa Lumang Tipan, after the book of Judges, the book of Ruth. So, ito'y sa pagitan ng mga hukom at maging ng mga hari. Ito po ay transition na aklat. At may kita po natin sa panong ito, sinasabi that the book of Ruth demonstrates redemption for us. Makikita po natin kung paano ang pagtubos at pagliligtas ng Panginoon ay isinalaysay sa bagay nito at naranasan po natin maging ang katubusan sa ating mga kasalanan. Sinasabi po that in redemption, yung mga matatanda na mga sa pamilya, the elders, the fathers, the patriarch rescues a family member who due to crippling life circumstances had been lost to the kinship. Ito po'y nakikita po natin mismo sa istorya ng pamilya ni Elimelech, ng asawa niya ay si Naomi at ang kanyang dalawang anak na lalaki, at nung panahon po noon, sila po ay ng ibang bayan. Kaya makita po natin, sa panahon po ng isang pamilya ay dumanas po ng kahirapan at kasawing palad na nawasak ang kanilang pamilya, naghirap at na-bankrupt, na halos sila po ay magmistulang slave sa pagkakautang at namamalimos na lamang. Meron pong batas ang bansang Israel na kung sila'y may kaanak, ay pwede silang tubusin at iligtas na kanilang malapit na kaanak upang sa ganon, ang kaligtasan ay may bigay sa kanila. Mahango sila sa pagkakautang, mahango sila sa pagkakabilanggo, mahango sila sa kahirapan, maging kamatayan at kahihiyan. Kaya ito po'y makita po natin na ang bayan Israel ay binigyan ng Diyos at tinatawag na redemption law. At sa redemption law, it demands that the patriarch protect the individual's right or legal rights and resolve their debts. Makita po natin yan mismo sa buhay ni Elimelech at maging ni Naomi at ang kanyang dalawang anak. Okay. Basahin po natin yung Ruth chapter 4, verse 2 to 6. Ang aklat ng Ruth, meron lamang po siyang 4 na chapters. Maiksi lamang po siya, kaya kung babasahin niyo po ito, baka 15 minutes to 30 minutes, tapos na kayo. Kaya pagka nag-devotion mo kayo bukas, pwede niyo itong balikan. O kaya mamaya, upang sa ganon, makita niyo ang napagandang kwento na kung saan po ang pagliligtas ng Diyos, ang pagtubos sa kasalanan, ay inalintulad sa bagay nito. In fact, sa panahon po ito na po yung climax ng kwento in chapter 4. Tumawag si Boaz, sa English kasi Boaz sa Tagalog, Boaz. Para ba napangalayo, Boaz. Di ba pwedeng booze? Basta tumawag siya ng 10 matatanda sa bayan at inanyayahan din maupo roon. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang pinsan, ito po yung kinsman. Pinsan po ito o close relatives. Ngayon nagbalik na si Naomi o si Noemi sa Tagalog, buhat sa Moab, ibig
niyang ipagbili ang bukid ng kamag-anak nating si Elimelech. Inaakala ko tapat mo itong malaman pagkat ikaw ang unang may karapatang bumili niyon kaysa kay Boaz. Sabihin, maliban kay Boaz na relative, meron pang close o closer relative at ayaw niyang pangunahan na kunin yung opportunity na yon, bagkus nagpasantabi siya muna doon sa lalaki na di binanggit ang pangalan upang sabi sa kanya, mas meron kang karapatan. Amen. Para bang katulad din po sa ating panahon niya, di ba? Isa pang pagbebenta ng lupa. Ang pagkalupa ay bebenta, sino kaya yung unang buyer? Noong araw, ang unang buyer, pamilya. Di ba? Either yung mula sa magulang, yung panganay. Di ba? O kaya naman, pagka wala ng magulang, yung lupa napunta sa panganay at gusto niya isalid sa iba, ang unang buyer ay dapat kapatid. Yung isa pa nga, yung pangalawang kapatid, pangatlong kapatid, pagkaayaw, hanggang makarating ng bunso at pagkaayaw, relative. Di ba? Sabihin, ayaw nila na yung property nila mapunta sa iba at ipangalan sa iba. Kasi ang pangalan at inheritance ay mahalaga sa kanila. Amen. Pero sa ngayon, hindi na usapin ang relative. Ang usapin, presyo. Kung sino higher bidder. Di ba? No, nakalungkot, di na pinapalagaan yung relationship. Di na pinapalagaan yung pagiging relative o yung succession at pananatili ng pangalan na may pag-aari na kahit na namatay na yung tatay o namatay na yung lolo o maging yung nuno namatay na, nagpapanatili pa rin yung pangalan at dangal na may pag-aari ng lugar. Amen. Yun po yung more valuable na mas mahalaga, hindi po yung mas malaking presyo. Sa ngayon po, ang tao nagiging practical and more practical, no? Depende kung magkano ang presyo. Nawa, sa bagay nito, hindi sana yun ang maging laman ng ating isip at puso. Pagdating sa mga bagay na mahalaga, dapat mas mahalaga ang ating bigyan ng pansin. At ito po, makakatuwa, no? Kung ibig mo, bilhin ko yun. Sarap ng naritong matatanda ng bayan. Very honest siya. Ayaw niyang mag-under the table na pwede niyang makamit yun na hindi na sabihin. Bagkus sinabi niya ito at kung tatanggi, doon niya lang kukunin. Diba? In honest, no? O in honesty, ginawa niya po yun. Kaya naman po, kaya nga tumipon po siya ng 10 na matatanda ng bayan. Marahil sila po yung mga kilala kaya anak upang maging witness, no, at judge. At sabi roon, yung lupay na yon ay kailangan pambili at ang bibili yung malapit na anak at hindi si Boaz. Bilhin ko yon, sarap ng naririto matatanda ng bayan. Kung ayaw mo naman, ako ang bibili. Kaya maganda po yung proseso. Tama ang proseso. Bibiling po, tugon na lalaki, yun nga lang. Nagmaganda loob siya, naging tapat po siya, kaya lang, tinanggap ng kaanak. Hindi naman pupunta sa kanya. Kaya lang may condition pala. Ano kondisyon? Sabi ng lalaki, sige, bibiling ko bilang pagtubos, no? Sa pamilya ni Elimelech, no? Naging kay Naomi na namatayan ang kanyang asawa at namatayan ng 2 anak na lalaki. No? At iniwan ang kanyang isang manugang at isang manugang na lang ang nasa kanya at namamalimos. Para bang sa ganung bagay, sabi niya, bibiling ko, no, para tubusin siya. At gampanan ko yung utos ng batas sa kanila when it comes sa redemption law. Bali, sa part ni Boaz, nalungkot siya, di ba? Kasi gusto niya sa kanya mapunta. Kasi ang bonus, ano bonus? Hindi si Naomi. Si Ruth. Makabibili ka ng lupa, magkakaroon ka pa ng mapapangasawa. Alam niyo po, yung kwento nito, medyo nakakatuwa, di ba? Para bang buy one, take one.
binili mo ng lupa, meron ka pang asawa na maganda. Kaya lang, ayaw. Ano sabi ng kasulatan? Kung bibilin mo kay Noemi ang bukid, dugtong ni Boaz o ni Boaz, pakakasalan mo si Ruth. Ba, sino pa yung tatanggi ron? Bumili ka ng lupa, meron pa kasamang mapapangasawa. No, sa mga walang asawa po dyan, no, pwede ko pong i-alok po ang lupa. pwede na kayo mapapangasawa. Yung po'y batas sa kanila. No? Kaya po sa panahon natin ngayon, may mga kwento sa YouTube na pagkang pamilya ay bumagsak, nag-bankrupt. May pananagutan yung anak na babae o kaya anak na lalaki na pwedeng tubusin, no? Yung kanilang sitwasyon kung meron silang pwedeng mapangasawa ng ibang angkan na pwedeng tumubos sa kanila. Di ba? Kaya lang medyo para bang unfair doon sa tutubos. Na very sacrificial. Kung halimbawa, kung ikaw yung as anak na babae, na panganay, na pwedeng mag-asawa o pwedeng tumubos, ikaw yung susubo na magpapakasal sa isang lalaki na di mo kilala o sa isang lalaki na maaaring mataas ang edad sa iyo. Matanda, pero may yaman para lang sagipin at iligtas ang kanilang kalagayan. No, siguro maraming nakakapanood niyan. Karamihan dyan mga Chinese movie. Sinasabi po, pakakasalan mo si Ruth, ang Moabitang balo ng ating pinsan, upang ang bukid ay manatili sa angkan ng namatay. Ibig sabihin, pagka binili niya po yun, mananatili pa rin yun sa pangalan ni Elimelech. Pero, bahagi na rin siya ng kanyang kaymanan noon. Pero itong taong ito, ano sabi? Pagkarinig niyon, sumagot ang lalaki, kung gayon, hindi ko na gagamitin ang aking karapatan. Di ba? Tumanggi siya kasi hindi dahil kay Ruth na mapapangasawa niya, kundi tumanggi siya sa dahilan sapagkat mga nganib namang mawala ang sarili kong mana at ikaw na ang bumili. Ganun parang consequence nun sa kanya. Ang magiging consequence, hindi dahil sa tinatanggihan niya na bilhin ng lupa o hindi pakasalan si Naomi, tungkulin niya yun. Kaya lang mayroong higit na mawawala sa kanya. No? Anong mawala sa kanya? Yung sarili niya namang kamanahan. No? Marahil meron siyang pamana na tatanggapin, no, kung mananatili siyang wala pang asawa. No? O kaya naman, mapapanatili siyang doon sa kanyang kalagayan. Pero alam naman po natin, hindi lingid sa kanila ang kwento ni Elimelech at ang kwento ni Naomi nung sila'y ng ibang bayan. Ano nangyari? Ano nangyari? Nung sa panahon po ng Book of Judges, ang Judges ay pinangunahan po ni Joshua. Pero sa kanyang panahon, naging maayos ang takbo ng Israel sa lupang pangako. Pero nung dumating na yung time na yung generation ni Joshua ay nakamatay at ang mga natira na ay yung mga sumunod na henerasyon ay nakalimutan na nila yung aral at turo ng Panginoon sa kanila at sila'y lumayo at tumalikod. At dahil po doon, sa panahon na yun, nagkagulo, nagkahirap-hirap ang bayang Israel, bagamat sila ay nasa lupang pangako. At nagkaroon pa ng tagutom. At sa panahon po noon, itong pamilya ni Elimelech, maging si Naomi, dalawa niya anak na lalaki, ay nakaranas ng tagutom. Pero meron pa rin silang ari-arian. Meron pa rin silang yaman. Kaya lang ayaw nilang manatili sa bayang pangako ng Panginoon. Ang nais nila, pumunta sa ibang bayan, no? Yung lugar ng Moab na malapit po sa Red Sea. At pagkatapos po doon, sinabi po ng kwento, ng ibang bansa sila o ng ibang bayan, sapagkat sila ayaw nila maranasan ang kagutuman, ang kahirapan at maghirap sila sa lugar na yun. Actually, yung kanilang pong plano na yun nangyari
Pero sa umpisa pa lang ng kwento in chapter 1, may kita po natin after they migrated sa Moab, ano nangyari po? Namatay yung tatay. Namatay si Elimelech. Nabalo po si Naomi. Pero meron pa natirang dalawang anak na lalaki. Si Malon at si Kalion. No? Kalion ba yun? Yun na yun. Then, ano nangyari? Nagkasawa naman yung kanilang anak. Yung dalawang anak na lalaki, nagkasawa. At pagkatapos, ano nangyari? Nagkasawa, namatay si Elimelech at naiwan si Naomi. Ang dalawa nilang anak ay nakapangasawa ng mga Moabita, sina Orpa at si Ruth. Pagkalipas ng mga 10 taon, namatay naman sina Mahalon at si Kilion. Kaya si Naomi ay naiwang ulila sa asawa at mga anak. Kaya makita po natin yung kwento na ito sa paghangad nila na makasurvive at magtagumpay sa buhay sa kanilang pangingibang bayan, nagawa nilang iwan yung lupain ay pinangako ng Diyos sa mahabang panahon, almost 40 years, na nilakbay na kanilang ninuno at nakipaglaban sa lugar na iyon, para bang sa hirap lang iniwan nila. At ang kanilang pa rin mindset ay yung maging masaganang buhay, maging kanilang, sabi nga, maging mayaman, maging maayos sa kanilang pamilya. Pero ang nakalungkot na pangyari, kabaligtaran na nangyari, instead na ang makamit nila ay tagumpay, kasawian at kabiguan. Instead na yaman, hirap ang kanilang naranasan. Yung hirap na kanilang tinakasan ay mas matindi pala yung pangit na bagay na kanilang mararanasan sapagkat namatay ang kanyang asawa, namatay kanyang dalawang anak, at naiwan na lang siyang nag-isa kasama kanyang dalawang anak na Moabita. Alam po natin, sa utos ng Panginoon sa Lumang Tipan, na may Israelita hindi dapat mag-asawa na hindi nila yung kalahi. Dapat mag-asawa sila ng kanilang kalahi o dapat kapananampalataya. Pero dahil sa kanilang pagsuway, yun po ang naging bunga ng kanilang paglayo at pagsuway sa Diyos. Kung titiyo po natin, minsan sa pamilya, ang nais natin kasaganaan, nais natin kaginhawaan, nais natin yung mga bagay na kung saan ay magiging maayos ang ating buhay. Pero di natin alam, yung tinatanaw po natin maganda, sa dulo po pala ay papangit at magiging sawing palad ka. Kaya naman po, huwag po natin pagpalit yung aral at utos ng Panginoon para lamang po magkamit ng tinatawag nating karangyaan sa buhay. Ang mahalaga pa rin, tulad po rito, pinapalagan pa rin ng redemption law yung lupain. Amen. Pinapalagan pa rin yung tunay na yaman. At higit sa lahat, yung kanilang katapatan sa Diyos na bagamat may hirap, mananatili pa rin sila na tapat at mabuti sa kanilang Diyos na tumawag at kanilang tagapagligtas. Amen. Pero naman po, kung tutuloy po natin, sinasabi po sa kwento nito, yung Kinsman Redeemer, actually this is the title. Kinsman Redeemer. Pagka sinabi natin Kinsman Redeemer, tagapagligtas siya na anak. Or manunubos na isang kaanak. Ano po ang sinasabi patungkol sa Kinsman Redeemer? Ang Kinsman Redeemer is a relative who at his own expense pays off the debts of another. A relative that would provide an heir for a brother who died, or redeem a relative who had been sold into slavery.
they would protect those in their family who were needy. In the story, makita po natin, sina Naomi ay nangailangan ng kanyang manunubos. At ang kanyang manunubos dapat ay ang kaanak o malapit na kaanak. Sinasabi po, pagdating sa Kinsman Redeemer, higit pa po sa tinatawag natin pagtubos ang kailangan sapagkat sinasabi po na it is beyond finances because our greatest need is for someone to redeem us from the debt our sins have incurred. Alam po natin, ang problema ng tao hindi naman talaga yaman. Ang problema ng tao yabang. Amen. Amen ho ba yun? Gusto niya maging hawak. Gusto niya maayos ang buhay niya para hindi siya hamakin at hindi siya kahiyahiya. Pero alam niyo po ba, sa kwento na ito may kita natin, yung ayaw nila, naranasan nila. At mula doon sa kanilang kahiyan at kawalan, doon lumilos ang Diyos. Amen. The Kinsman Redeemer. Sa inyong buhay, sa inyong kapitbahay, no, meron na bang naging Kinsman Redeemer sa inyo? Meron na? Na yung pagkaibago na yung bahay, may tumubos sa inyo? At binigay sa inyo? Meron na ba? Ibinalik sa inyo? Nanay ko. No? Ganun po yung kwento. Kaya madali lang po itong unawain. Medyo bilisan ko na po para magtaas agad na po. Sinasabi po ni Leon Morris, isa po siya Australiano na New Testament scholar, sinasabi niya that when we hear the word redemption, we think about it in religious terms. Ay kinakailangan may magluwag sa Kanya, may magpalaya sa Kanya, may tumubos at magligtas sa Kanya. Ganun po yung nilalarawan yung redemption term. Ang kasaysayan po ni Ruth, ito po'y bahagi lamang ng kwento ng buhay niya. Pero actually, itinala ang aklat na Ruth sa daylan na pinapakita nito yung mula sa aklat po ng mga judges patungo doon sa panahon ng 1 Samuel hanggang sa magkaroon po ng hari. This is a transition. Sa panahon ng Israel ay pinangunahan ng mga deliverer at pagkatapos ng mga matatanda at maging ng mga hukom, wala po silang quick lang po ito. Una, pinapayag po rito yung providence of God. Yung kabutihan ng Panginoon at ang pagliligtas ng Diyos. It reveals the providence of God in a way na pagka sinabi natin providence, ito po yung provision ng Panginoon na hindi pa dumarating, alam na ng Diyos at tumugon ang Panginoon at naglaan na sa kanila. Ibig sabihin, bagamat ang bansang Israel sa panahon na wala silang hari, meron Diyos bilang hari na nangangalaga sa kanila at tutulong sa kanila at magkakaloob o maglalaan sa kanilang pangangailangan. Subalit, kung ang hari na ito ay hindi mo kilala, gagawa ka ng sarili mong kaparaanan na para bang ikaw na yung hari sa buhay mo at susolusyonin mo ang iyong problema. In fact, sa panahon na yun, yung hari ng Israel, ang Diyos na nagdala sa kanila roon, ay may plano sa kanila upang sila po ay maging sagana at matagumpay. Pero dahil sa kanilang pagsuway, hindi na nakakamit yung tagumpay at yung biyaya at pagpapala ng Diyos. Kaya naman po, sa bagay na ito, sinasabi sa panahon ng Book of Ruth, ito'y nangyari sa panahon po ng Book of Judges o sa panahon ng mga hukom, a time not much different from our own day. Sinasabi that if we will focus only sa evils of our day, you will become pessimistic and cynical
But if you ask God what field He wants you to work in and faithfully serve Him, you will experience His grace, His love, and His joy. Sinasabi po dito, yung pagkatakas ni Elimelech at ng kanyang sambahayan mula sa lupang pangako na binigay ng Diyos sa kanila, ito po yung naging problema nila. Na natakot sila at umalis sila sapagkat ang bayang Israel walang hari. At may kagutuman at may kaguluhan. Hindi nila alam na ang Diyos na tumawag sa kanila at nagdala sa kanila roon, meron siyang pangako at plano. Kaya nga lang, hindi lang nangyayari dahil sa kanilang pagtalikod o pagsuway. At dahil po doon, sinasabi na bagamat merong mga consequences yung kanilang pagtalikod o pagsuway, kung ikaw naman ay mananatili at magiging tapat ka sa pangako ng Panginoon at doon sa lugar na nilagay ng Diyos sa iyo o sa bagay na pinagkatiwala sa iyo on your field, na para bang katulad na sinabi na ni Naomi at maging ni Boaz kay Ruth, sige, kumuha ka dyan ng iyong pwedeng kunin. Na tayo po ay nagdududa. Tayo po ay nawala ng pananampalataya sa Diyos. Nagkakaroon po tayo ng pag-agam-agam, lalo na sa panahon ng mga kaguluhan. Tulad po sa panahon natin ngayon, medyo magulo ang mundo, magulo ang ating paligid, magulo ang ating panahon, di ba? Hindi dahil sa may election lang, hindi dahil sa ating gobyerno, kundi yung kalagayan talaga ng mundo natin sa peace and order and even sa economic, wala pa rin kasiguruhan. Pero kung saan ka naroroon, saan lupain ipinangako ng Diyos sa iyo, in a field na kung saan dinala ka ng Diyos, ito man ay lugar, ito man po'y hanap buhay, o ito man po isang kurso o profesyon, just stay there. Amen. And trust God. Amen. Kaya nga sabi rin, manatili ka dyan upang hindi mapariwara ang iyong buhay. Bagamat magulo ang kapaligiran, magulo ang panahon, mainit, di ba? O kaya puno ng sakit, mananatili ka pa rin ligtas sapagkat ang Diyos ang tumawag sa iyo, ang Diyos ang naglagay sa iyo dyan, sundin mo lang siya at maging tapat ka sa Kanya. Amen. Minsan sa iba ng mga kabataan pagka sila makagraduate, di ba? Meron silang heavenly king. Ang problema, wala na silang hari sa puso, wala silang hari sa kanilang lupain o bayan, wala rin silang hari sa kanilang puso. Ang malaga, meron ng hari o wala sa isang bayan, pero dapat meron kang hari sa iyong puso o sa iyong buhay. Amen? Kaya nga Diyos dahil naglagay ng hari sa bahay Sino hari ng tahanan? Babae. Kailangan. Pero talagang kailangan ng tao, hindi hari sa bahay. Ang kailangan ay hari sa buhay. Pag ang tao walang hari sa buhay, magulo yan. Yan ang pinakamagulo sa lahat. Magulo ng paligid mo, magulo pa buhay mo. At kung buhay mo magulo, makikigulo ka pa sa iba. Kaya rambol. Kaya napakalaga na tingnan po natin na bagamat ang ating kapaligiran ay magulo, pero pwede pa rin tayo maging payapa, panatag at ligtas at magtagumpay pa rin sa buhay sa mundo ito kung meron tayong kinikilalang hari sa ating puso. Amen ba yun? Kaya naman, sinasabi that the name Elimelech means my God is King. Mantakin ninyo po, pangalan pala ni Elimelech, ang Diyos ang kanyang hari. But Elimelech didn't live up to his name, or he doubted God and disobeyed Him. Kaya pala siya tumakas sa Israel sa panahon ng kagutuman at kaguluhan at wala pang hari. At sinasabi po that even though there's no king in Israel and all around us, everything seems to be falling apart, there can be a king in our lives reigning in our hearts. Tandaan po natin, ang pinakamalaga sa lahat ay hindi yung kung sino mananalo gobernador.
kung sino man ang nandong mga doon, politiko, maging sa pagiging Pangulo. Ang pinakamalaga, yung meron kang ari sa puso. Sapagkat ang Diyos ang nagtatalagang naglalagay doon ng mga namumuno sa atin. Kung ito may mabuti, masama. Minsan, naglalagay ang Diyos hindi ng mabuti kundi masama sapagkat ang tao masama. Tinatapatan ng Diyos yung kalibre ng tao. Amen. Pero pagka ang ari ng tao mabuti, bibigyan siya ng Diyos ng mabuting pinuno. Paano tayo magkakaroon ng mabuting mga pinuno kung ang ating karapatan